Welcome po sa Aspirant Trader. Dito po ay i-share ko po yung kung paano nga ba mag-invest dito sa Philippine stock market. Ah, Gamit ko pala ay yung sa Maya app lang. Yung sa Dragonfly Lite makikita nyo doon yung stocks. Yung gagamit ko doon ay maraming mga brokers, pero yung ginamit ko doon ay yung Dragonfly Lite. So sinubukan kong mag-try dito. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-invest nga pa dito. Kanina lamang ko ay nagdagdag tayo ng mga shares, bumili tayo ng mga shares tulad ng Genius 7 at saka MegaWorld at saka Birit. Nung nakaraang video ay nakabili na rin tayo. Ngayon lang ay dinagdagan natin ngayong araw nito. So ipapakita ko sa inyo yung mga nabili ko, i-share ko lang sa inyo. So welcome back sa Aspirant Trader. Today is June 30. Kanina lamang ay nakabili tayo ng 4,700 shares plus nung nakaraan natin binili 100 shares ng Genius 7, so total of 4,800 shares. Yung average price na natin ay 5.5 shares. At dinagdagan natin ng MegaWorld 24,000 shares sa average price na 2.01. Tsaka Birit 3,000 shares sa average price na 1.86. So yung projected dividend nito annually, nagbibigay yung last niya bigay ng Bank of Commerce 0.5, so yun pa rin makaka-receive tayo ng 45 pesos annual kung sakaling ganito pa rin yung ibibigay niya. At saka yung Genius 7 guys, yung last na bigay niya na dividend sa mga shareholder ay kada share ay nagbibigay siya ng 0.5. So mayroon tayong 4,800 shares. So makaka-receive tayo ng 2,400 share, 2,400 pesos in case na ganito pa rin yung ibibigay niya next year. Sa MegaWorld naman, meron tayong total of 24,000 shares. Yung last na bigay niya ay 0.08175 shares. So kung sakaling ito pa rin yung ibibigay niya, magkakaroon tayo ng 1,962 pesos kung sa dividend lang. At saka sa Birit naman, meron tayong 3,000 shares. 1.86 average price natin. Yung last na bigay niya annually 0.1872. So kung sakaling ganun pa rin yung ibigay niya, 161 yung ma-receive natin. So yung total of investment natin ay umabot na ng 81,000. So kanina lamang ay bumili tayo ng Genius 7. So i-share ko sa inyo kung bakit ko nga ba ito binili yung Genius 7. Yung unang kadahilanan ko kung bakit ko ito binili, dahil may nakita akong catalyst dito. So punta lang tayo sa Instagram, search natin yung Genius 7. Punta tayo sa news. Ito yung nakita ko yung catalyst niya, no? GMA Network post 2 billion pesos net income after tax in first half in 2025. So malaki na yan yung net income niya, 2 billion pesos net income in first half. Okay. So tingnan natin sa chart niya, Genius 7.
ito yung dahilan na bakit tumaas siya kanina, na tumaas siya ng 6%. Siguro ito, malakas yung ano ng report ng GB7, kaya pinaakyat siya kanina ng 6%. Tumaas siya ng 6%. So, ganun din yung nakikita ko dahil kaya ko ito binili. Dahil yung market cap niya din ay mababa lang. Samantalang yung report niya ngayon in first half umabot na ng 2 billion pesos. Samantalang yung annual income niya last year ay 2 billion lang. Isang taon na yon. Samantalang ngayon ay yung first half niya ay 2 billion. Kampante ako na mga yung 0.5 mabibigay niya pa rin next year kung sakaling hindi magne-negative yung mga earnings niya in the third quarter at saka fourth quarter. So, pangunahing dahilan ko kung bakit ko binili ay yung catalyst. At saka, pangalawang dahilan ko ay undervalued na, sa tingin ko ay undervalued na ito. Kaya nagdagdag tayo ng shares kanina, no? Kailan ko ba ito kailan ko ba ito na ibebenta? May dalawa akong dahilan kung kailan ko ito bibenta. Unang dahilan ko kung sakaling yung GMA7 ay patuloy yung pagbagsak ng revenue niya, magbebenta tayo dito. Yung pangalawang dahilan ko kung sakaling magpatuloy ng mag-overvalued na siya sa ating valuation. Yung pangalawa kong dahilan kung kailan ko ibebenta, kung aabot siya dito sa ngayon lang, kung aabot siya ng mga 6.8. Yun guys, no? Do your own research pa rin. Hindi ibig sabihin na ganito ko ibibenta, ganito ko kakatlos. Hindi ibig sabihin na ganun din yung gagayahin nyo din yung strategy ko. Do your own research pa rin dahil hindi porket sinabi ko na ganito ay ganun din ang mangyayari. So, do your own research talaga. So, yun guys, no? Yun yung dahilan ko kung bakit ko binili yung GMA7. Dito naman sa Megaward, no? Usapan natin kung bakit ko ito binili. Punta lang tayo sa Instagram ulit. Tingnan natin. Search natin Megaward. Kung makikita natin, yung maganda yung yung revenue niya. 9 billion. Tsaka yung net income, mataas yung profit margin, saka yung ROE at saka EPS growing. Yung DE ratio mababa lang. So, mababa lang yung utang nito. Dito naman sa chart ng Megaward, yung revenue nito ay pataas naman. Compare natin siya sa ibang mga property stocks. Halimbawa, compare natin siya sa SMPH. Sa tingin ko naman, yung Megaward ay sa akin lang na pag research, yung Megaward yung may pinakamagandang income, pinaka mura sa lahat ng mga property stocks. Disclaimer lamang guys, no? Hindi porket sinabi ko ito na ito yung pinakamura, para gagayahin nyo na rin. Hindi po ganun. Dahil iba-iba naman tayo ng strategy. Kung i-compare natin siya sa SMPH, yung market cap ng SMPH ay 600
billion na. Samantalang yung mega world natin ay 65 billion lang. Pero yung income nito, 21 billion yung annual niya, sa yung sa ano, yung sa SM Prime, 46 billion. So masyadong manipis siya compare natin siya sa market cap niya, masyadong manipis yan. So compare na kung sa dalawang ito, yung Mega World, sa Mega World ako yung mas mura sa kanila. Kasi mabot yung net income niya 21 billion, yung market cap niya ay 65 billion lang. So iba namang property sa limbawa uh, RLC, RLC. Tingnan natin yung RLC. 71 billion yung market cap niya at saka yung income niya ay 15 billion lang. 10 billion lang. 71. So, mas maganda pa rin yung attractive pa rin para sa akin si Mega World. Kung makikita nyo, 71 yung market cap niya. Mas malaki siya mas mahal siya kaysa Mega World. Pero yung income nila, mas malaki yung income ni Mega World. Mas attractive. So, compare din natin siya sa ibang kay PN Bisland. PN Bisland, mababa yung market cap niya. Pero yung net income nito 4 billion. So tama lang mas pero yung utang nito tama lang to, mura na to, pero yung utang nga ito mm, so mataas yung duration niya, kaya hindi siya ganun ka-attractive compare natin sa Mega World. Mababa lang hindi ratio. So yun 6.66 lang, mababa lang yan. So yun guys, yun yung dahilan ko para sa akin at pinaka-attractive ngayon sa property sector ay si Mega World, kaya ko ito bili. Kung sakali mang bababa rin ito ay patuloy lang din na tayong bibili. Kailan ba ako titigil bibili nito? If yung earnings nito ay patuloy na bumaba, so kakatos natin yan. Pero kung pataas yung earnings niya, hayaan lang natin yan hanggang magko-continue yung niya, magko-continue yung grow niya. Hayaan lang natin yan yung shares natin na lumaki. So, yun guys, yun yung dahilan ko kung bakit ko nabili yung Mega World. So, dito naman sa Birit, Birit is a defensive stock, so hindi masyado ito magalaw yung basta mga REITs. So, hindi masyadong to. Pero kaya ko ito binili dahil pag-usapan na rin natin, punta lang tayo ulit sa Instagram. Punta na tayo sa chart. Birit. So, yung market cap ngayon ay nasa 13.8 billion. Yung earnings niya ay yung earnings niya 5.62 billion, yung revenue, yung net income 4.9 billion. So bakit ko ito binili? Dahil dividend yung naman natin, yung purpose naman natin sa pag-invest sa Dragonfly Light ay makakuha lang mga dividend. So dahil malaki naman yung dividend nito ay binibigay, binili ko na rin. Yung dividend niya binigay niya ay nasa above 10%. So kung bumaba pa ito ngayon,
kung bababa pa ito, bumababa pa ito, bibili ako ulit. Bibili at bibili lang ako nito. Kung bababa yung price niya, yung earnings niya ay kahit mag-sideways lang ito o pataas, bibili ako. Kailan ba ako titigil ito bibili? Ganun pa rin, kung yung kung yung revenue niya at saka net income niya ay bumaba, patuloy yung pababa, tsaka ko ito titigil o bibili o ika-cut ko na. So yun yung strategy ko para kung paano ako bibili ng stocks o kailan ko ibibenta. Yun lang hanggang dito lang siguro, no? Salamat po at sa pagsama sa ating investing journey dito sa Philippine stocks market. I hope na kayo rin na matuto dito sa pag-invest sa stocks dahil ito yung sa tingin ko ay isang magandang opportunity para sa mga busy, may trabaho. Dahil ang stock market ay kahit kailan mo gusto, kung may oras ka, bibili ka, kahit may trabaho ka, pwede mong i-open sa app mo, tingnan mo lang ilang minuto, bili ka, makaka-participate ka na sa market. So, kailangan lang dito na mabusising pagre-research para po maging confident tayo sa pag-i-invest at hindi tayo matatakot. Bawat bagay ay dapat alam natin kung paano natin pasukin yung market. Yun lang guys, maraming salamat po sa pagsama sa atin.